Hello guys, tingnan nyo, yan ang resulta sa pagkatapos ng earthquake sa Myanmar, Thailand. Grabe. OMG. May gusto ka ba sa ate ko? Sino doon? Apat. Teka, ibig ko sabihin kasi apat kayo, di ba? Apat. Sino doon? Si Ate Ami, kitang-kita ko yung close na close kanina. Ha? Anong ibig sabihin? Wala. Wala! Wala. Hindi mo kasi... Yung hindi pa nag-follow ni Madam Queen, please lang, follow na kayo. Baka kayo na ang sunod, mabigyan ko ng pagkabuhayan. Economic assistant ni Madam Queen ng 100,000. Ulit. Tilapia. Diba? Ilagay lang. Hello everyone! Mhm. Pinanood mo, tapos di mo tinapos. Mhm. Paano kita matutulungan sa weekly challenge mo? Ganon. Tagay sa! Ay, naku, tagay. Saan ako sasakay pa? Nakasasakay? Opo, saan ang pasakay? O siya dito, sa likod ko. Yan, dito ka sumakay, likod ko. O, tara, sakay na, sakay. Sakay. O, sakay, sakay. O, sakay. Alis ka na. Mhm. May problema ka? Tara. Ay, boss, ako rin ba may problema? Hindi nila basta tinatapon. Una, pinuputol nila ang mga uka sa gitna ng bitak upang makagawa ng kanal. Pagkatapos, binubuksan nila ang lamat at nilalagyan ng matibay na pandikit na kahoy. Isinasalpak nila ang mga kahoy na pangsuporta sa mga kanal, saka tinutusok ng maraming butas. Pinupuno ito ng pandikit upang matiyak na ang mga suporta ay hindi gagalaw at magiging matibay ang pagkakaayos at smooth. Ganon. Settings po ang isa sa mga dahilan kung bakit matumal ang pagpasok ng mga followers sa bahay mo. Ganon. Yay! Oh, pakpak mga itsuraan. Oh, ngay pakpak man ka. Itsuraan ka? Ngayon, matagal na bagay. Pagkagawa ko itong bahay ninyo. Itong lupa to, binigay ko na sa magulang mo to. Ano? Yun ang usapan namin para nga ikaw yung maging akin. Binigay. Nag-usap kami ni nanay at tatay mo, hindi ba sinabi sa'yo? Wala siya sabi sa akin magulang ko. Kakausapin ko sila. Problema to. Nag-uusap kami. Ngayon, No, may darating na buyer mamaya sa camping ha. Kapag hindi umabot sa K yung presyo niya, huwag mong ibenta. Sige boss, Dong, ako pala yung bibili ng kambing. Magkano ba bili mo? 10,000. Ay, ayaw. 15,000. Ayaw nga. Pag walang K, hindi ko ibenta. 1K. Sige ah. First time ko makatanggap ng ganito. Thank you po, sir. Napaka-generous mo po. Mga idol, pansinin nyo to, itong building na to. Moba. Tumutuya-tuya lang mga idol. Oh, napakagandang pagkagawa na ito. alam ko pinanood mo, pero in-skip mo lang. Ganon. Paano ka namin mababalikan? Isa lang ibig sabihin kapag mabilis ka umangat. Mhm. Marunong ka makisama. Anong pangalan ng girlfriend mo? Angelica. Ay, ikaw ka Pugi. Mary Jean. Sana all ay ikaw. Ay Maria Estrella. Ay, ikaw ka Pugi. Anong pangalan ng iyong sinisinta? Michelle. Sos, grabe. Tingnan nyo mga lods, napakalupit na idea. Tingnan nyo, yung linya ng PPR, nilagyan niya na lang ng pintura para pagtanggal ng forma ng isla, may marka na siya para pagkabit ng mga installer ng kisame, may marka na siya para hindi matamaan sa pagbutas. O, di ba? Kung masakit ang iyong ulo, Mhm. anong gamot ang dapat mong inumin? Mhm. Meron tayo late. Huwag mong bilhin ang makinang ito. Akala ng lalaking ito na makakabili siya ng makapangyarihang makina na kayang linisin ang makakapal na damo sa loob lang ng ilang minuto. Pero nang subukan niya ito, hindi nito kayang linisin ng maayos ang lugar. May natitira pang mga damo na tiyak na tutubo ulit paglipas ng panahon. Developers, are you using Daily.dev yet? Di ba boss, mag-2 million yung kita natin? Mhm. Magkano sa akin boss? 900,000. Lang, 900,000 lang? Dapat may million din boss. Million may yung kita natin. Kalating million. Yan yung gusto kong hatian boss. Patak! Naman tumahalik.
Ito ang ginagawa nila para maglagay ng tubo ng imburnal sa ilalim ng lupa. Matapos nilang butasin ang lupa mula sa isang dulo hanggang sa kabila, inaayos nila ang mga tubo sa tamang direksyon. Pagkatapos, pinapadaan nila ang isang kable sa buong haba ng butas para ikabit ito sa isang bakal na hihila sa mga nakahanay na tubo papasok sa butas. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ganitong paraan ng paglalagay ng tubo ang pinakamainam dahil hindi na kailangang hukayin ang lupa, kaya naiiwasan ang abala sa mga lansangan. Ganon. Mga kalahi, ganito pala ang proseso nila bago dalhin dito sa Pilipinas ang mga ukay-ukay. Idadaan pala nila dyan mga kalahi sa press machine para dikdik na dikdik. Mga At donation yan pagkatapos may nakaabang ng plastic at yung machine na rin ang magtatali. Napakahusay ng machine na ginagamit nila, no? Ganon. Simula nang meron ng drone, napakadali na lang maghakot ng mga produkto nila sa bukid. Kagaya nito sa video, hindi na mahihirapan magpasa ng saging yung Ano ang Tagalog ng monkey? ang pagkaiba. Mga idol, tingnan niyo po ito. Upuan na napakasimple tingnan, pero napakaganda. Pwede pa natin itong i-DIY sa bahay. Kahit na 3 o 4, pwede pang gawin yan. Ganon. Okay to mga idol. Tingnan niyo po ito. Tingnan mo kung paano kumikita ng milyon-milyon ng mga Hapon sa pagtatanim ng patatas kahit walang lupa. Pinalalaki nila ang mga patatas gamit ang aeroponics, kung saan ang mga ugat ng patatas ay nakasabit lang sa hangin. Alright. Explain natin mga kaibigan kung bakit ini-explain ko, ini-skip ko pag may mga bata. Okay, pinu-forward ko agad. Kasi nga, mahigpit pag nagre-reaction ka pag may mga bata. Okay? Alright. Okay. Continue lang ha. Pinuputol nila ang itaas na bahagi ng halaman at ipinapakain ito sa mga baka. Ang mga patatas naman sa ibaba ay inaani para gawing chips at ibinebenta sa mga pamilihan na nagdudulot ng malaking kita. Deserve nila mabigyan ng isang puso mula sa iyo. Ate, pwede po magtanong? Ano po pangalan niyo? Ha? Cardo. Kapanood natin sa video ay paraan ng pagluto ng manok. Unang-una ay Wala, ginawa pero- nila, binalot muna nila sa food paper, pagkatapos binalot sa clay, tapos ilagay dyan sa ilalim ng abo na may apoy sa taas. Ito na. Eto guys, panoorin nyo kung paano pinipress yung Ay, ni-skip ko rin pala mga kaibigan pag may mga hayop. Okay? Bata, hayop, lalo na yung mga sumasayaw na may soundtrack. Pasensya na lang. Alright? Continue lang. Continue. waya na baluktot para maituwid. Ganito lang pala ang kanilang ginagawa. Grabe, ang galing. Heto guys, panoorin nyo kung paano Kakaiba ang laban ng dalawa na to sa bilyaro. Ang laban nila, ipunin ang mga bola dyan sa may tapat ng butas na dyan at hindi nila ipapasok. Kung paano nila maiipon yan dyan. Pag naipasok, yun ang matatalo. Yan o, kaya napakagaling itong babae sa exhibition. Wow, sa dami niya, no? Walang pumasok. Kakaiba ang laban. Kaya pala punong-puno yung tambor mana. Yan, boss. Oh, gandahan. Ito yung pag-recycle or pag-repurpose ng mga lumang lata ng langis upang mapakinabangan ulit. Yan, kinat na siya sa gitna at tinanggalan yung pinaka-pondo sa ilalim upang makuha yung pinaka-body or yung tin plate ng lata. Kung gusto mong ganito karami ang bunga ng iyong ampalaya, siguraduhin mo ang soil pH ng iyong lupang pagtatamnan. Kailangan nasa 6 to 6.7 lang para hindi masyadong acidic ang lupa. At siguraduhin natin na huwag o kahit medyo clay, okay lang yan. Basta maraming organic matter, kayang-kaya yan. Sa China, ang mga taga-baryo ay nangongolekta ng lata ng soft drinks sa mga lungsod. Dinadala nila ito sa pugon, tinutunaw, at ibinubuhos sa hulmahan para gawing kaserola. Malaki ang kinikita nila dito, pero 2 lang ang nag-like sa video nila. Ito guys, panoorin natin yung pamamaraan nila dito kung paano sila makakakuha ng supply ng tubig dito sa may water irrigation canal. Gumamit sila ng malaking flexible hose at nilagyan nila ng pabigat sa dulo para sumalubong dun sa flow ng water irrigation canal. Tapos yan, makakakuha na sila ng supply. Galing naman yan. Ganon. Parang napakasimple lang ng ginagawa ni Kuyang Design. Pero mamaya, panoorin nyo hanggang dulo kung gaano kaganda ang kalalabasan ng ginagawa ni Kuya. Tingnan nyo. O diba? Ayos. Pag ito na ito, mapayagan mo na ako magbabae. Sige. Ibang klase to ah. Sumot. Ito yung isang pamamaraan nila para makahuli ng maraming isda. Screen nga pala kung tawagin ito sa atin at nabibili ito sa may mga hardware.
Lalagyan mo lang ito ng pain at maghanap ka ng spot na may maraming isda. Para Ganun. Nakatikim.